daw bigyan ako ni Ninong ng sapatos. Grabe yan ah. Like ata yun eh. Ako nga hindi ko alam kung may nino ako eh. Ha? Wala kang Ninong? Oo eh. Kawawa ka na. Baka ba sa December, bigyan ka ng iPad. Sana ka. Jomet, kain na. Bilisan mo't lumamig na yung ulam. Ay, Opo. sige. Una na ako ha. Sige, bye-bye. Jomet, ano yung pinag-usapan niyo ni Kyle? Ano yung ninong-ninong dyan? Wala yon. Pero, Nay, matanong ko lang. May ninong po ba ako? Ha? Ba't mo naman natanong yan bigla? Nagkakwentuhan po kasi kami ni Kael kanina sa labas. Nakwento niyang bibigyan daw siya ng sapatos ng ninong niya. Nike pangaraw eh. Ako ba, Nay? May ninong ba ako? Kasi parang kahit kailan, hindi naman ako nakatanggap ng ganun eh. Oo, at di lang basta-basta. Mas bigatin pa sa mga ninong ng buong barangay. Sino po? You know, Jose Rizal. Ha? Si Rizal? Oo, yung iba laruan. Ikaw may bayani. Ano namang ibibigay sa akin nun? Libro? Sige, kwento ko sa'yo. Si Rizal, hindi sundalo, anak. Hindi siya lumaban gamit ang armas. Pero dahil sa sinulat niya sa Noli at Elfili, natakot sa kanya ang mga Kastila. Inaresto siya, kinulong, diniktik ng kaso, at noong December 30, 1896, dinala siya sa Luneta. Nakaposas ang kamay, may sundalong bantay sa likod. Tahimik lang siya, hindi siya sumisigaw, hindi tumakbo, hindi rin siya nagmakaawa. At huminto siya sa gitna ng field. Sinabihan siyang tumalikod. Pero ayaw niya. Ang gusto niya, sa harap siya barilin. Pero tinutukan pa rin siya sa likod. Hawak niya ang rosaryo niya. May dala siyang tapang. Nagdasal siya sa sarili. At sa huli, binaril pa rin siya. Bumagsak sa lupa at nakatingin pa rin sa langit. Pero teka, Nay. Parang ang bilis naman. Patay agad. Oh, di ba gusto mo ng totoo? Totoo ito nangyari, anak. Hindi teleserye. Masakit, mabilis, pero matapang. Grabe pala si Ninong, no? Pero teka, Nay. Kailangan kwento mo yung buhay niya sa akin para makilala ko siya ng lubos-lubusan. Sige. Start tayo sa umpisa ha, sa kanyang childhood. Uy, tingnan si Pepe oh. Ginuguhit na naman niya yung mukha niya. Baka gusto mo, Pepe, papagawa ka ng rebulto mo. Hindi naman to rebulto. Nagsasanay lang ako para sa hinaharap. Alam ng mga gagawa ng rebulto ko kung ano ang gagawin nila. Naks naman, monumento agad. Mukha mo lang naman dinodrawing mo araw-araw. Malay mo, sa hinaharap, magkatotoo to ginagawa ko. O baka naman, isipin mo, ilalagay mo yung mukha mo sa pera. Kaysa naman mukha mo. Sa aking mga kabata, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Ayan na. Tama yan. Ayan. Grabe pala, Nay, no? Ang talino at caring ni Ninong. Biruin mo, sa edad niyang yon, gumagawa na siya ng ganyang tula para sa mga kabataan. Siguro sa sobrang bait niya, wala siyang nakakaaway nun, no? Kung akala mo wala siyang kaaway, di mo pa kilala si Pedro. Yung una nang bully sa kanya? Ha? Aba, hinamon pa yun ng suntukan. Ha? Si Ninong? Nakikipag-away? Talaga? June 1872, nag-enroll si Rizal sa Ateneo.
Jose Mercado, lo siento senyor, huli na kayo, sarado na ang enrollment. Pero po, Teka Nay, June 1872? Nay, Gomburza rin yan eh. saka may history ang pamilya nyo, hindi kami tumatanggap ng basta-basta. Hindi sa minamaling ko kayo, sakitin ang bata, at masela ng pangalan ng pamilya. Senyor, paumanhin ngunit anong apelyido ang ilalagay sa listahan? Rizal. Ganun pala si Rizal. No? Sige, oo. Lamino ko talaga siya. Wait lang. Teka lang na. Sakit ng mata ko. Wait lang. Oh. Pahinga muna ako. Sorry na ya. Hayaan nyo na, balang araw ako gagamot din sa mga mata nyo. Dapat lang. O siya, sige. Kikwento ko pa rin sa'yo. Okay. Alam mo ba kung gaano kahirap yung buhay natin? Hindi po eh. Ano po ba nangyari dati? Noong Abril 1877, pumasok yung ninong mo sa UST. Oh, UST? Galing pala talaga ni Ninong, no? Pang UST level. Aba, syempre. Pero, nung pumasok siya sa UST, naranasan niya rin pangarapin ng mga dayuhan, tsaka naranasan niya rin yung pangkaraniwang buhay ng mga Pilipino. Noon kasi, may patakaran na kung saan ang mga Pilipino ay dapat nagbibigay galang sa mga Espanyol na mga sundalo tuwing sila ay nakikita. Tamang-tama, gabi na at nabangga ng ninong mo yung sundalo na Espanyol. Aba syempre, hindi niya nakikita na ito pala ay dayuhan, kaya hindi siya nakipagbigay galang. Pagkatapos mag-aral lang din ako sa UST, balak pa rin niya mag-aral sa ibang bansa. Ano po nasabi ng magulang niya nun? Sa idea na yun? Hindi sumangayon yung magulang niya, kaya di siya nagpaalam. Alam mo naman, yung ninong Jose mo, pasaway siya tulad mo. O siya, sige. Matulog ka at may pasok ka pa bukas. Sige po, Nay. Compadre, wake up! We're in Barcelona. Jose, let's go! Hurry! Let's go! Is this the famous poet we've heard from Luna? Sí, este es él. You know, he won many awards back home. Come on, compadre, give us some verse. Algo de entretenimiento. Jose, you outdid yourself again. Magnifico. Enough entertainment. Let's talk about the elephant in the room. The meeting hours of our organization is not favorable to all of us. Well, it's favorable to me and Luna. How about a voting system to practice our democracy and liberty?
democracy, liberty. To ensure organization is just and fair. Why, Jose? Is this not the practice of our national government? No, exactamente. Jose, your country needs revolution. I don't think Philippines is ready for that. Besides, our friend here is not a fan of violence. Reform then, favorable for both the Spaniards and the Filipinos. Let's vote. Jose! Jose! Jose, are you Jose. okay? Sí, sí. After yung may sulat, yung unang libro niya, pinablish niya, tapos na-import ito illegally sa Pilipinas. Ano po nangyari nung nabasa ng mga Pilipino at Espanyol yung librong pinablish niya? Nagdulot ito ng revolusyon, kaya inaresto siya sa Cuba. Nakatakas po ba siya or pinalaya man lang? Hindi inatulan siya ng kamatayan dahil sa libro niya at saka yung padiksyon niya.